dito natin makikita may pattern of abuse. Yung nangyari before doon sa mga unang nagsalita ay halos the same. In fact, ang sinasabi nga nila dito sa mga bagong mga biktima, may mga binigay silang mga pangalan na mga kasamahan pa nila na nasa loob pa, pero natatakot lumabas dahil nga unang-una ay tinatakot sila, pati yung kanilang mga pamilya. Kaya patuloy nga yung ating pag-apila doon sa mga nakakarinig at makakapanood sa atin ngayon na doon sa mga nabiktima pa, gusto nating ibigay sa kanila yung assurance na huwag silang matakot magsalita dahil hindi lamang PNP yung tutulong sa kanila, iba pang ahensya ng gobyerno para siguraduhin yung kanilang kaligtasan. Na-verify na natin yung angels of death. Yung angels of death po ay definitely hindi lang siya figurative speech. Existing itong mga tao na ito at may mga ilan na po tayong na-identify na mga pangalan. Kausap ko kanina si General Torre at hindi lang natin muna maibigay kung sino itong mga to. But what is certain is totoo itong angel of death na maaaring ginagamit nga parang panakot doon sa mga biktima natin. Kasama sila Armando. Yes. At yan yung initial natin gagawin ngayon na we will be requesting the Firearms Exclusive Office for the revocation po ng kanilang LTAP at firearms registration po. May LTAP. So, legal po yung mga sandata mo? So, titignan natin ngayon, may mga pangalan po tayong mga sinasabi si General Torre. So, i-check nga po natin doon sa FEO kung meron nga po itong mga existing LTAP at saka kung registered yung kanilang firearms. If meron pong LTAP at registered yung kanilang mga firearms, ang una natin gagawin is to request for the revocation. But for purposes of filing the cases against them, so kailangan nating i-dokumento po yun. Masasabi na ba natin na private army ito ni Pastor Tiborre? Well, private army in the sense na they're taking orders from Apollo Kibuloy, definitely, kasi sila nga ang ginagamit para panakot dito sa mga batang ito. At sabi ko nga, meron silang nilabas na parang pahayag na parang yung freedom to choose and will to follow. Ang sasabihin natin na sinasabing ang binibigay sa kanila ay meron silang freedom para sumunod at gawin ang tama o mali. Pero sa isang bata, sa isang 12-year-old na kid, kahit mali yan, sa sobrang takot at indoctrination sa bata at pagbe-brainwash, sa legal na aspeto ay minor cannot give a valid consent. So kahit pa pumayag yan, bata yan, ay papasok pa rin yan sa kaso ng child molestation, child exploitation, and worse, human trafficking. Maka-quantify na ba natin? Gaano kalaki itong angels of death? Well, sa ngayon, sabi ni General Torre sa akin kanina, they have initially some names. So, bine-verify nila kung ano yung mga background ng mga tao na ito at gusto lang nating i-document kasi mahirap kasi na magsabi tayo ng mga ibang mga detalye because ang ating apprehension is we might be preempting, we might be releasing some information na maaaring magamit nila para madepensahan yung sarili nila at mawala yung mga ebidensyang inaasahan nating makukuha at magagamit natin for purposes of filing the appropriate charges against these individuals na initially ay na-identify na ng Police Regional Office 11. Kasama na dun sa investigation kung meron sila bang involvement sa ilang mga krimen. Kasama na po yun sa background check natin. Kung ito bang mga initial na pangalan na nailista nila General Torre ay may mga previous records as well as yung check nga kung may mga baril pong nakapangalan under their names po. Is there effort to do rescue operations sa area? Kasi mga reported na ang dami pa po mga biktima. Pinag-uusapan po ngayon yan, ma'am, yung possible rescue operation na po pwede po nating gawin dahil nga according dito sa mga biktima na nakaalis na ay marami pa silang mga kaibigan doon at mga nakasama nila doon sa ordeal nila na nandun pa sa loob at natatakot. So we are now actively coordinating po sa concerned na agencies, particularly the DSWD po. Ma'am, kasama yung dalawang bata na bago na nagreklamo. Ilan na po lahat yung ilang na ito komento ng Davao Police? Ang alam ko po ay may
may 5 na pong na-interview ang Police Regional Office 11 at yung 2 nga po dito na bago po ay willing po na mag-execute po ng affidavit po. So nasa pangangalaga po sila ngayon ng Police Regional Office 11 po. So, na po yung dalawa kasama na po sa lima? I understand po, kasama na po doon. Sa ngayon po ay nandun po tayo sa proseso na dinodocuments po natin. Like we said nga po na madaling magkwento pero kapag ito ay i-reduce na natin into writing at yung pagkukwento ng bata dahil ang bata ay pag nagkwento yan dapat kailangan din ng social workers dyan, kailangan din natin ng mga women sa police natin para mas magaang sila magkwento. Iba kasi yung kwento kung lalaki po yung magpapagkwentuhan po nila. So these are the things we are considering na dapat ang humahawak na po sa kaso po na ito yung ating Women and Children and Protection Center po. Ma'am, yung 2 bago, minor po sila? What is definite po ay nangyari po yung mga nangyari sa kanila habang sila ay musmus pa. Meaning mga 12, 13 years old hanggang sa nagkaedad na po sila. Nagsimula po yun. That's why medyo hindi tayo makapagbigay ng clue saan sila, anong itsura nila, meron ba silang lahi because this might nila kung sino-sino itong mga ito at para hindi rin matakot. Ang apprehension kasi natin, ang sinasabi nila, may mga binigay na silang mga pangalan at meron silang contact doon sa mga kasama nilang na nandun sa loob na hanggang ngayon ay natatakot kasi tinatakot pa rin sila. So ayaw nating mangyari yun na tuluyang umatras itong mga bagong biktima. Ang gusto nga natin ay ma-encourage natin sila. So yung mga nandun pa sa loob na hanggang ngayon ay natatakot ay pwede po silang makipagtulungan doon po sa mga kakilala nila na nasa labas para possibly po ay ma-rescue po sila doon sa loob po. Ma'am, loob ng KOJC compound? Yes. Attorney, what's yung parents sila nasa loob pa po ng KOJC? Yung mismong pamilya nila ay miyembro din po ng KOJC. At kaya po sila natatakot do harm, including po yung kanilang family members. Ma'am, any reaction sabi ng DOJ? Ililipat na lahat dito sa Metro Manila. That is welcome development po kasi yun naman po we are actively again coordinating and cooperating with the DOJ kasi sila naman po yung tumatayong prosecutor particularly dito po sa kaso sa nakapending sa QC at pati sa Pasig because it will defeat the purpose po kasi kung doon tayo magpa-file ng mga kaso kahit andon yung mga complainant kasi alam natin na nandun yung impluensya niya. That's basically the reason kung bakit nag-request po ang DOJ at nag-petition ng DOJ before the Supreme Court na ilipat lahat ng kaso and this includes future cases involving Kibuloy na dalin lahat sa Metro Manila para wala po silang impluensya. Neutral ground po ang gagawin po natin para we make sure we can attain justice for the victims po.